nandoon si Kelra. Nakakuha sila ng 2 kills kaagad. And then yung constant zone mula kay Zushin, yun yung naubos na sagot dito mula sa TLPH. Tsaka ayaw talaga nila na somehow ipa-analyze yung nangyari doon sa Ayaw. Turtle. Imagine mo, Turtle, nagkaroon ng triple na score on to kill score ang Onyx. And for TLPH, may tila ba nag-audition din sila. Isa-isa silang pinabagsak. But checking onto the rotation naman, mamaya pa natin expect talaga, especially onto our Infinix in-game equipment, di pa naman settled yung kanilang mga first items. Ano pa naman, chillax pa ang mga Onyx peeps dito kasi late game pa technically yung timing nila. Pero for TLPH, malaking concern to kasi you have this lineup na supposedly dapat gana ng early to mid game with the Baksha and Matilda combo. You're supposed to give space for the Granger na pag umabot sila sa Skypierce sa timing, malaki yung advantage na nabuo nila. But so far, Onyx Philippines is the one holding that advantage. Yeah, and gusto ko lang balikan yung sinasabi mo about sa rotation. No? Kung titingnan natin at ikukumpara ang Onyx Philippines sa TLPH, talagang malaki ang kalamangan ng TLPH dito. Imagine mo, meron kang Matilda na pwede mag-guiding win kung saan papunta. Si Sanji naman lilipad-lipad lang para munting ibon. At ito namang si Carl TC, gugulong-gulong lang. So kahit saan sila gustong magpunta, go kagad sila. Oh, wait lang go din ata dito. Grabe yung bonding talaga dito ni King Kong and Kirk. At sinabi nga natin, na-expect sana natin sa TLPH yung earlier. Pero Midnight, ano ba yung afford muna ngayon ng TLPH? Kasi hindi gumagana yung Matilda comp nila. I'd say let the Carl TZ stand on the front line. Kaso ang problema, binibigyan sila kagad ng Onyx. Ayun na, pinagtutulong-tulungan na dito si Carl TC. Okay, Phantom Execution ay ginamit ni King Kong para lang makatakas. Kasi alam niya na medyo mahirap ang kanyang pagdadaanan sa kamay ni Sanford with the Dark Wave. And yung ultimate ay available din naman. So ngayon ay Pagong ay hawakan na rin ni Brusco. And also, nag-flicker doon si Sanford Midnight. So alam ito ng Supersonics or ng Sonics na tila baka hindi pwede mambigla-bigla dito sa Sanford. Yeah, inuubos nila yung oras nung TLPH. Ito yung capacity ng Onyx. Yung lineup nila is meant to just dance around Team Liquid Philippines. You have the Zushin na mangzuzone lang ng mga frontliners na force yung mga mobility spells mula sa TLPH. And even si Brusco at si King Kong, ang dami kasi nilang dash. So even if nag-e-enjoy dito yung Phobius, wala naman sila ma-convert na kills. Yeah, kumbaga lahat ng oras dito ginagawa lang Onyx Hyper ngayon. Naglatag din si Sanji ng kanyang Feathered Airstrike. Pero look at the Turtle, ito pala yung dance ng TL. Yun nga Tsaka may trade din na ginawa doon. Sinuko nila yung Pagong kasabay. Dotore doon sa may bandang ibaba. And 1.4K na kalamangan para sa Onyx Philippines. Pero may salubungan na naman sa gitna. Kaya lang sabi ni Super Prince, hindi, wag na muna tayo makipagsabayan pa. Ito yung professional buy time ng Onyx Philippines. Alam nila late game sila. Second Turtle, usually wala talaga silang pake. Binibigay nila sa kalaban nila, pero it's not for free. Kasi ang ginagawa nila is cha-cha dance. Cha-cha na dance pa. Yung literal na nakikipaguluan sila against the enemy and then nahahayaan nila si King Kong mag-farm sa kabilang side ng mapa. Pero sa may bandang taas naman, ayaw nila hayaan na malugid din naman. Of course, doon sila Sanford. Pero Brusco, ito na yung kick. Ayun na, nahuli ka agad at hindi yata makakasapak. Wait lang si OM, nagamit yung finger. Pero nabigpit din ni Super Prince. Si Kero nakakuha ng kill habang si King Kong ay namatay. Atrasa muna dito ang Onyx Philippines. Dito na yung rescue. Dito na si Carl TC at hinahabol si Super Prince. At lang makakataas pa retribution ni ginamit. Wala na siyang beacon dito pero yung flicker ay na-force din. And this time ay sa may bandang gitna naman Kirk versus Sanford. Kaya lang may kasamang dalawa. Ngayon makakatakas ba? Ihinatid din paatras. Dito si Sanford. Grabe yung atras sa bounty ng dalawang team na to Pwedeng umabot ang Riyadh yung lipad dito ni Sanford. Pero again, Onyx Philippines, even though namatay si King Kong, nawalan siya ng puncture under the tower, nakakuha ng kill na naman si Kelra and si Ohib din yung namatay. So this is just TLPH's timing closing down. Kasi for Onyx Philippines, masaya sila sa trade na nakukuha nila kasi nakaka-farm si Kelra. And somehow, tug of war pala yung nangyayari dito. Kasi meron mang guiding win dito si JP. But imagine, with the Lantern Flare na meron si Super Prince, lagi niyang nami-misplace yung mga inililigtas din. Yun nga Tsaka ang maganda dito para sa Team Liquid Philippines, hindi naman sila super duper nagpapahuli. Pero sabi na, sige, walang mahuhuli dito sa laban na ito. Nakasima pa si Brusco pero hindi sapat para makatulong ang kubunan ng Onyx Philippines. Si Sanford dito ay dumadamba pa rin. Pero doon sa may bandang iba pa, may ginagawa pa rin si King Kong. Nakakuha naman ng tower dito in DLPH. They get a kill as well onto Brusco. They are gonna be happy with that. Pero ang matindi talaga dito, yung ngiti nung Sigma Jungler. Ang daming farm ni King Kong na nakukuha mula sa kanyang pattern. Ayan na, nabitbit si Ohim. Naku po siya na naman.
ang naging kabayaran. Habang Guard, gulo-gulo guard, si guard, guard. RTC ang magiging punta si Kera. Wala kaganap pa parehas na main damage dealer na magkabilang kubunan. Si Super Prince pinababaran lang na natin pa rin yung kanyang mga kalaban. Pero mamamatay pa rin siya. JP makakaalpas. Ngayon nakasalim daw with the grab. King Kong si Bruce ko. Ito na Kong? tamakahina. Pinipirmahan ni King Kong. Ngayon naman nandun yung Dark Wave. Pasok Easy. si Cold Easy. Tatakas pa din si King Kong. Paano yung gamit niya. Pero si JP magbibigay King Kong. lang ng extra shield with a guiding wind. Si King Kong ay namatay sa kamay ni Carl. Primal Instincts from TLPH. Pindutan malala. Hindi naabot ni King Kong yung kanyang target. And they get a clap back against Onyx Philippines. Carl TZ as well, finding Kelra on the back line. Ang laki nung kill na yun. That was Kelra being shut down. And with that clash alone, extended clash yun na-eliminate nila yung gap na meron kanina ang Supersonics. Yup. Pero ngayon, babalik tayo. First Lord na kanilang pinagkakaguluhan dito, Burrito. Ayan na, nakuha na yung unang Lord ng laban. Bruce Coleman, ang magiging target, hinahabol ni Oheb. Pero doon sa kabilang panig, si Kirk ba ay nagamit na rin yung kanyang spread. Hahabulin si Cortese. Meron ba siyang grab? Yes sir, pero gugo nga ba ang Onyx Philippines dito? Hindi, kasi papasakin lang din rin Torres sa gitna. TLPH getting good recovery from Onyx Philippines. Oheb getting a lot of Wow. kills na nakapampabaw. Gotta find my way to you, even though you're next to